wala naman kasing maipakita eh. O ito, pag-usapan naman natin ngayon mga kababayan, mga ka-GP, etong si Senador Robin Padilla. Iwanan muna natin ng konti si Harry Roque, baka mapahiya ng gusto si Jay Guevara eh. Jay Guevara, yung voice record na sinasabi mo, nandun ba ang pangalan ko? Tatanga-tanga ka. Ang sinabi doon ni Nino Barsaga, nagtatrabaho sa NCRPO na mga vlogger tapos lumipat sa Malacanang. Tanga! Ako ba nagtrabaho sa NCRPO? Pinanood ko yung vlog mo, tanga ka lang talaga, di mo maintindihan. Tita Melly, shoutout po. Thank you so much for watching. Happy viewing po. Sa mga bago dyan, mga kababayan ha. Thank you so much. Tatawa. Video recorded daw mga kababayan. Nasa kanya na nga yung video recorded eh. Hindi niya pa maintindihan sinasabi ni Nino. Aliwa-liwanag sabi ni Nino, kayo, hindi yung mga taga-NCRPO na yan ngayon na nagtatrabaho, hindi na kayo ngayon pupunta-punta doon sa kung saan-saan. Kung may ibabagsak lang ako, saka kayo mag-vlog para hindi na kayo gagala-gala. Oh, mga kababayan, nagtrabaho ba ako bilang vlogger ng NCRPO? Doon lang malalaman mo na meron ka ng clue, pero tanga ka pa rin. Hindi totoo naman, sorry to say medyo harsh ako ngayon. Kasi totoo naman, dinidikdik niya sa akin paulit-ulit na meron daw siyang voice recorded, mga ka-GP. Ang liwa-liwanag na sinasabi ni Nino dun eh. Yung mga vlogger na nagtatrabaho dati bilang vlogger ng NCRPO. Tanong, nakasama ko ba si Nino? Nagtrabaho ba ako bilang NCRPO? Vlogger? Hindi. Ron Banli, wala kayong pakialam doon kung magpakain sila sa SONA. Diba? Diskarte nila yun eh. Inggit, pikit. O ito naman, pag-usapan natin itong si Boy Sili, mga ka-GP. Alam niyo itong si Boy Sili, natatawa talaga ako Parang si Jay Guevara to, kinakain yung ganyang suka. Pero nyo, sinukal mo na, kinakain mo pa. Yak! Kadiri, mga kababayan. Bakit ko nasabing kadiri itong si Robin Padilla? Diba may binanggit po ito at may sinusulong na batas, mga kababayan, na ano po yon ang sinusulong ni Robin. Diba isinusulong po niya yung tinatawag po natin na anti-dynasty provision or anti-dynasty bill, mga ka-GP, diba? Etong si Robin Padilla. Ngayon, mga ka-GP, ang matindi pa dyan, etong si Senator Robin Padilla, biglang-bigla ata, nagkakagatan o parang, kung titingnan natin, naiintindihan kaya nito yung sinasabi niya? Pero ito, nagsasakmalan on filing anti-political dynasty bill. I believe in the 1987 Constitution. But we must pass an enabling law for its anti-dynasty bill provision, mga kababayan. Pero, ayaw daw niya ng anti-dynasty bill dahil nga, pero inyo, mga ka-GP, yung mga Marcos, di ba? Nawala, kumbaga, ang haba ng kanilang pananatili noon. Tapos ngayon, Marcos na naman. Galit na galit talaga sa mga Marcos to. Bakit? Hindi naman na tayo wala naman ng bago eh. Dahil nga kay Robin Padilla, ang presidente lang daw niya ay si Digonggong. 'Di ba? Pero kung tutuusin, mga kababayan, si Robin Padilla ay talagang walang alam mangmang. Bakit ko nasabi? Siya po ay nagsusulong ng anti-dynasty bill para wala daw yung mga pamilya-pamilya na yan, na sila-sila na lang, yung nakikita natin sa Senado, nakikita natin sa Kongreso, at kung saan-saan pa na
pwesto ng politika. Pero nung yung tatlong Duterte nagsabi po na sila ay tatakbo bilang mga senador, mga kababayan, ang sabi ni Robin Padilla, ay, napakagandang balita noon. Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado. Bukod kay Bato, Senator Bongo, at Senador Tolentino, mga kababayan. Ay, di ba maliwanag na kamangmangan ito? Sabi mo, ayaw mo ng dynasty sa politika. Pero kung tutusin, mga kababayan, sila rin naman, nasa mundo rin ng politika ang mga Carreño. Diba? Ang mga Padilla dyan sa Bicol. Meron pa dyan Padilla sa parte ng Nueva Vizcaya. Diba, nanay? Marami dyan. Yung tsuhin nito, mga taga-ano rin yan, taga-Nueva Vizcaya. Kung tutusin, mga kababayan, doon pa lang, dapat hindi mo na pinatakbo yung mga tsuhin mo. Dapat hindi ka na rin tumakbo dahil yung mga tsuhin mo nasa politika na, tapos ikaw tatakbo ka rin. Tapos magpapile ka ng anti-dynasty bill. Mga kababayan, di ba tanga lang? Biruin mo para kang isipin nyo na lang yung aso. Ganito yung aso eh. Di ba sinuka nila, kakainin nila yung suka? Ganyan katanga itong si Robin Padilla, mga kababayan. So, sa akin po bilang inyong abang lingkod, sana naman po, yung mga kagaya ni Robin Padilla, Diyos mio Marimar, wag nyo na pong dagdagan sa susunod na eleksyon. Parang awa nyo na. Diyan sa mga member ng PDP o padapa. 'Di ba? Wag nyo na pong pag-ibubuto yan, mga kababayan. Sana doon tayo sa may mga alam. Pero hindi yung may alam, pero may alam lang mangurakot. At baka mamaya may alam lang para kumampi kay Duterte. Peruin mo, mga ka-GP, pag Duterte, pwede silang magkaroon ng dynasty. Pag ibang kandidato, bawal. Hindi ko talaga makuha ang logic, bobo talaga. Sabi ni Ma'am Peli Perez, ito lang ang masasabi ko. Basta DDS, tanga, bobo ang utak, nakaprograma lang ang sasabihin. Bayaran at bangag lang vocabulary na alam nila. Pag nagtatanggol ka, bayaran ka at bangag ka. Mga saksakan ng bobo. Kaya nga po, hindi ko na nga pinapansin eh. Ito, nagpapapansin pa rito eh. Pero hindi ko na pinapansin, mga kababayan, nakakasayang ng oras eh. Nagsasayang lang ako ng laway sa tanga. Tanga na nga itong binabanggit ko rito. May isa pang tanga na umiepal. Biruin nyo, pati daw yung pagkakakulong ni Castro, mga kababayan, bawas daw sa sahod. Paanong bawas sa sahod? Sumasahod ako kay YouTube. Sumasahod ako kay Facebook. Anong kinalaman ng yun ay mababawas sa akin? Tanga ka ba? Walang utak ang putya. Mga ka-GP, balikan natin itong si Robin Padilla ha. Maliwanag po na itong mga ito, parang yung kanilang ginagawang batas ay piling-pili. So kumbaga, pag Marcos, di ba? Total, Marcos naman lagi pinag-iinitan nila eh. Pag Marcos, bawal tumakbo. Bawal ang dynasty. Pero pag Duterte, pwede. Sasabihin ng iba, hindi naman sir, JNK, hindi ganyan ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Ang ibig sabihin ni Robin Padilla, papasukin muna yung Duterte bago mag-file ng law ng dynasty bill. Tangin na yan. Mga ka-GP, sa totoo lang nakakawalang utak talaga. Hindi ko ba alam? Tapos ang isasagot niya dito, bakit? Nag-ano rin naman ako
Nag-criminology din naman ako ah. Alam mo, Senador Robin Padilla, sa totoo lang, bago ka pumasok dyan sa Senado, dapat dumaan ka muna doon sa ano eh. 'Di ba? Dumaan ka muna sa mabababang pwesto para malaman mo. Biruin mo kahit na yung proseso dyan sa pag-move ng sa parliamentary, putya, hindi mo pa alam eh. Sabi ko nga palagi dito, mga kababayan, utak ang gamitin, wag ang utin. Diba, Doc Peli? Utak ang gamitin, wag ang utin. Kasi puro sili lang ang mga kababayan eh. Biruin mo tawag dito, yung asawa niya live selling. Tapos lumabas itong si Robin Padilla, naka-robe lang tapos walang brief. Hindi, tama. Dapat nagkagawad na lang itong si Robin Padilla sa totoo lang. Ewan ko ba kung bakit ba naman mga ka-GP, nagpaloko tayo dito kay Wonderful Tonight. Kasi tayong mga Pilipino, palibasa idol natin bilang artista, anak ng baka. Isa rin ako dyan eh. Diba? Naniwala kasi ako sa Uniteam, putya, Uniteam na naging itim. Sana kung pinakinggan ko yung intuition ko dati, nasabi ko, anak ng tinapay itong mga to, pag hindi kasama si PBBM, si Harry Roque lang, at itong si Sara Duterte ang kasama nila, hindi naman nila binabanggit ang pangalan ni PBBM, parang walang Uniteam, sabi ko dati. Yung pala, totoo, hindi ko lang pinansin. Dapat pala, pinakinggan ko yung intuition ko na itong mga ito, mga kababayan, tumakbo para kay Kibuloy at tumakbo para kay Duterte. Shoutout po kay Urban Buwa.